Welcome mga lods, mga lodi, mga marit-pari at mga students na nakikinig at nanonood sa akin, lalo na sa mga researchers dyan na ang gamit ay qualitative research. Okay lang yan. Kung kanina at sa mga nakaraang episodes pinag-usapan natin ang iba't ibang mga statistical tools, don't worry mga qualitativers. Panahon nyo na para sumikat at mag-analyze ng qualitative data. Dahil sa pagkakataong ito, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-code, paano nga ba mag-categorize into teams from those codes na yun, at paano siya ipe-present. Gusto mo yon? Gustong gusto ko rin yan. Actually, ito yung I do think medyo matrabaho siya. I gonna agree with that one. Pero isa siya rin sa mga pinakamasayang gawin. Kasi na-enjoy mo yung experience. Kung ikaw yung may philosophy na you justify, anong tawag dito? You appreciate the means rather than the end. Well, this is for you, guy. Kasi maggagawa tayo ng tinatawag nating thematic analysis. At paano nga ba siya ginagawa? Well, madaling-madali lang naman po siya, I guess, para sa akin. Kasi ako, na-experience ko na siyang gawin. Pero nevertheless, here it is. Hindi na kailangan to ng analysis toolpack, don't worry. Pwede rin siyang gawin sa Microsoft Word, sa Google Docs, pwede rin siyang gawin sa Microsoft Excel or sa Google Sheets. Kayo na bahala. Pero ang ating mock data ngayon ay naka-Google Sheets or Microsoft Excel. Naka-Docs. Ay hindi, XLX na ano, XLSX. Basta yung ganong extension na pang spreadsheet. Okay? So, sige. Ngayon, nakikita nyo na ngayon sa aking screen ay ang ating mock data for the thematic analysis. And meron po akong inilagay na link sa ilalim ng ating video, sa ating description. Makikita nyo doon yung link ng lahat ng mga files which considers the mock data ng iba't ibang mga statistical tools and pati na rin yung mock data na ginamit ko in this video. Okay, so we're all about the thematic analysis. So kung gusto mong makipag-practice, gusto mong mag-practice, sumunod sa akin, go on, mas maganda. Okay? So you gonna open that file, yung itong file na ino-open ko ngayon. Sige, katulad din ng ginawa natin from the previous videos, kailangan lang natin lagyan ng context muna para mas maintindihan natin ang ating mga data rito sa ating file. So nakalagay dito, ang title is, or at least the topic itself, gusto nating makita daw yung experiences, yung mga challenges at mga coping strategies nung nagkaroon ng COVID-19. Kaya dahil nagkaroon ng COVID-19, naapektuhan grabe yung educational landscape sa Pilipinas. Considering that we are on lock on our homes, and that's why para lang magkaroon ng tuloy-tuloy na educational landscape, we consider different modes of learning. And isa doon ay ang online learning. Okay, so mga variables natin dito, ang online learning, yung experiences ng mga respondents, ang challenges at coping strategies. And there we have three questions here. Ang demographic profile, ang ating main challenges at saka strategies. From the demographic profile, kung sakaling gusto mong makita kung paano siya makompute, kung paano makuha yung frequency, percentage using Microsoft Excel, or gusto mo makita yung mean, median, standard deviation, ang ating mga central tendency measures, ang variability, standard deviation, variance, or range, which is the variability measures, pwede mong panoorin yung ginawa kong video from the previous episodes regarding sa Pearson correlation. Nandun po nakasiksik yun. Pwede mong panoorin para masagot mo ang question na ito as you write your chapter 4. Pero sige, ang pagpopokusan natin dito ay yung ating research question number 2 and 3, which is the number 2, ang main challenges, and number 3 is the strategies or coping strategies for this particular kind of thing. Sige, wag na nating patumpik-tumpik pa. Let's go on our mock data. Dito sa ating mock data, as you can see, we have 15 respondents. Kasi 'di ba, kung sa quantitative, kailangan talaga malaki ang inyong sample size. Lalo na kung kayo ay magdodraw ng correlation. Dito kasi, in qualitative, kailangan lang talaga is maliit. Kasi kung mas marami ang sample size ninyo under qualitative research, matatagalan kayo. It's gonna cost you time. That's why, enough na yung siguro mga 50
Ito, sa ating mock data, 15 kasi bawat respondent meron silang value data na pwede nyo makuha. And it could be enough already so that you could get the answers mula sa inyong research questions. So, meron tayong 15 again na ano tawag dito, 15 participants from our study. We have the 15 data. And as you can see, meron silang iba't ibang information ka makikita. Ang ating age, gender, role, location, internet access, device type, which might, anong tawag dito? Which might answer your research question number 1 kung ang research question number 1 mo is all about demographic profile. So, gagamitan mo yan ng frequency and percentage, lalo na you're talking about qualitative. And gagamitan mo yan ng pie graph. Ngayon, ang focus natin dito ay ang kanilang open-ended responses. Ngayon, una mo na rin gawin para hindi tayo mahirapan is we identify the codes. And kapag nag-identify tayo ng codes, always remember yung research question 1, research question number 2, and research question number 3. Kasi dito sa ating mock data, nagsama na. Tinanong na natin yung mga tanong under research question number 2 and research question number 3. Kaya kailangan na nating i-mind yung dalawa. Pero, syempre, in a real scenario, conducting your data or at least collecting your data when you're dealing with qualitative research, panigurado, maihiwalay ninyo yung sagot ng respondents ninyo sa research question number 1, sa research question number 2, research question number 3. Mas maayos yung ganun eh. Pero dito kasi sa ating mock data, napagsama na natin yung dalawa. So para doon is, ang gagawin lang natin, pero assuming na talagang we're already through it, ang gagawin natin first is kailangan nating i-identify yung codes. And again, in identifying codes, kailangan po ay ima-mind natin kung ano yung nakalagay sa ating research question number 2 and 3. Tandaan, sa mock data na to, ang research question number 2, challenges ang keyword. Sa research question number 3, ang keyword ay coping strategies na ginawa nila to cope up with the challenges that they got from research question number 2. Okay, so yon. With that in mind, gagawin nating bold. It's either kayo na bahala kung anong identifier ninyo. Pwede nyong i-bold. Pwede ninyong i-italic, pero I don't recommend that kasi medyo mahirap siyang tingnan. Pwede nyong i-change yung kulay, gawin yung kulay red, sure. Pwede nyong i-underline, mas mainam din. Or kayo na bahala anong marker ninyo, basta ima-mark ninyo yung mga codes na tinatawag, yung mga keywords, important description na pwedeng anong tawag dito, na makapagbigay ng parang brief answer sa inyong research questions. For example, okay, minding again, research question number 2, challenges. So, hanapin natin yung challenges na sagot ng ating respondent number 1. Sabi niya dito, my biggest problem was the unstable internet. So, ngayon, ima-mark natin si unstable internet. Sige, i-underline natin yan. Then, meron dito, sometimes I got disconnected in the middle of an exam and it made me panic. So, pwede natin ano yan. I got disconnected in the middle of exam and it made me panic. So, ano natin yan. I-underline natin siya. We only have one smartphone. Ayan. Ito na lang. We only have one smartphone. Yan. Pwede yan. I had to choose between attending live classes or letting him to use it. Pwede. I often felt guilty and stressed and I was scared to tell my professors when I missed activities. Okay, pwede nating lagyan na, ano pa ba? Ano pwede dito? Gusto ko ito na lang. Yung natatakot daw siya. Kasi challenges eh, di ba? Okay, sige. Another dito. Ganun lang din ang gagawin natin in everything na ano natin, i-mind lang natin ating mga research questions, yun yung gagamitin nating criteria sa pag-underline. Kung sa tingin mo, yung words na yon, yung sentence na yon ay makaka-answer sa research questions na naka-angkla sa inyong research paper, yun yung i-underline mo. So, trust your instincts, kumbaga. Or trust your judgments. Sabi dito, in our area, the area is very weak. Pwede. So, i-under lang natin yan. I mostly relied on modules sent. Pwede yan. Ano pa ba? It was hard to ask questions because I felt
Try typing in the group chat and also busy. O, pwede. I sometimes submitted task late because I had, ito, pwede ito. Kasi, kailangan daw niya maghintay hanggang hating gabi para lang maging malakas yung internet connection nila. And it affected my sleep and I felt tired during the day. So, ang ginawa lang daw ay, so ito, pwede rin to, I guess. Pwedeng sentence, pwedeng phrase, kayo na po bahala. Basta at least it answers your research questions. They are called codes po sa pagkakataong ito kasi kailangan pa nating i-process tong mga to mamaya-maya lamang. So, okay. So, sige, i-pretend na lang natin. Sige, maglagay pa tayo ng another one. Technically, I had no problem with internet or devices, but I struggled with motivation. O ito, challenge din ito. Motivation daw eh. Because classes were recorded. Oh, pwede to. Classes are recorded. Iyan. I kept postponing my work. Days would pass and suddenly, there were many deadlines. Ito pwede rin. There were many deadlines. I also miss having my classmate around. Ito pwede rin. Namimiss daw niya yung mga klase niya. Baka pati crush nga eh. Even if I could chat with them, I did not feel the same. It did not feel the same. Okay, ito pwede. Sige, ito na nga lang buong sentence kasi parang walang context kapag ang in-underline ko itong it did not feel not this. So pag nilagay natin yung chat kasi parang ina-undermine niya na anong tawag dito, hindi same yung face to face sa pagchat-chat kumbaga. So kaya ako siya in-underline. As you can see, ginamit ko yung guts, yung instincts ko sa pag-underline, sa pagmamark ng mga words na sinasabi ng ating respondents just to answer our research questions. Ngayon, the next thing that we need to do is ikakopy natin yung iba't ibang ano na to. Pero para lang madali ang ating pagkakopy is maglalagay lang ako ng ano dito. Ayan, liitan lang natin. So ilalagay lang natin dito ang ating mga ano para mamaya pag i-face na natin siya, good. Nice one, 'di ba? So ayan ang gagawin lang natin is copy lang natin to, unstable internet. Copy lang natin 'yan. Then paste lang natin siya dito. Then after nyan, siguro i-copy na lang natin siya dito sa ating codebook. So meron tayong makikita dito sa ating tab ay codebook. So paste lang natin siya dito sa code. And then yung mga naka-underline, ipe-paste lang natin siya sa ating codebook. Okay, ganun lang gagawin natin dito para mabilisan tayo. Control Shift B lang po 'yan. Tama ba ako? So wait lang. So bear with me muna guys. Ganun lang gagawin ninyo dito. Control B. Tapos, siguro i-ano na lang natin dito. Ayan. Nice. So, again, once again, ika-copy lang natin at ipipaste lang natin yung mga codes natin dito sa ating codebook para isahang tingin na lang tayo. Ayan. And then, I was scared to ganyan-ganyan. Pat ganun, hindi siya umaano. Wait lang Ayan, para at least nakikita natin yung nag-overlap. The signal is very weak. Copy lang natin yan. Basta lahat ng mga naka-underline or kung ano man yung marker na ginamit ninyo. Copy. Sige. Siguro mamaya ko na lang ite-text wrap kapag kumpleto na lahat ng nakuha nating underline. Asa na yan? Saan na ba ako? I felt shy. Okay. I'm still copying all the codes that we have kanina, yung mga in-underline natin. Para hindi na tayo mahirapan mamaya sa pag-fill ng mga data. Copy lang natin yan. Okay. Copy. Struggle with motivation. Yan. Copy lang din ulit. There were deadlines. Copy lang. I also missed
Oh, sana all nami-miss. Yan. And then, last but not the least, copy lang natin. And then, there you go. Ito na. For example, natapos na lahat natin yung mga codes na i-paste dito. Na-copy na natin lahat ng mga naka-underline. So, the only thing that we need to do is define each. Pero hindi naman need na i-define. This is just for ease of access sa kung ano ang ibig sabihin ng bawat code na inilagay ninyo. Para kapag nilagay nyo na siya sa chapter 4, alam nyo na kung para saan yung code na yon. Pero, I do think wag muna natin siyang i-fill out sa mga pagkakataong ito. Para lang mabilis tayo. So, i-hide lang muna natin siya for the meantime. So, meron tayong sample quotes dito. Okay? Actually, wag muna natin lagyan ng sample quotes, I guess. Kasi baka mas maano tayo dito. Tsaka na lang natin siya lagyan ng sample quotes kapag tapos na siya. Or, not really. Sige, wag muna, wag muna. Okay, sige. Sample quotes daw. Ilagay lang natin dito yung mga, yung kung saan nakalagay yung unstable internet na ito. So, saan yung unstable internet? Ayan. Copy lang natin to. Para lang makuha natin yung buong quote. Okay? Nalungkot ako dun. Ayan. Paste lang natin yan. Ayan. And then, asan pa dito? It got disconnected. Yun lang din yun eh. Parehas lang din. Copy lang natin siya dito. Ito lang din. Asan na yan? Hindi ko pa pala na-paste yung we only have one ano. O yan. Kaya kailangan we always need to see the whole thingy. Kasi mamaya may na-miss na pala tayo. Haha. Ha. Yan, tapos i-copy lang natin yan. Ganun lang din dito. And so on. For example, sabihin na lang natin na copy ko na lahat kung saan nakakonect yung mga in-underline ko. So, for example, ganun na nangyari dito. Okay? So, i-highlight muna natin ito yung first 4 para at least mabilis lang din po tayo. Now, the next thing that you need to do is saang question sasagot tong mga codes na to. So, dito sa research questions, ilalagay natin kung ang pangalawa ba yung na-answer niya or pangatlo. So, dito, unstable internet. Ano yung research question na nasagot niya? It talks about the challenges kasi. So, I do think ang nasagot niya yung research question number 2 or yung R2 na lang din. Lagay natin dito. Or sige, RQ2 na lang din. I got disconnected in the middle of an exam and it made me panic. So, R2 pa rin siya. RQ2. We only have smartphone. RQ2 ulit. I had to choose between attending live classes or letting him use it. So that might be RQ2 pa rin. I was scared to tell my professors RQ2 ulit. The signal is very weak RQ2. Sige lang. I mostly relied on modules sent through or okay, that's coping mechanism na. Strategies na nila to. So RQ3 na ito. I felt shy typing in the group chat. And, sige, challenges pa rin yan. So, RQ2. I had to wait until midnight or strategies ulit yan. It affected my sleep or RQ2, I guess. Struggled with motivation, RQ2 once again. And so on, so on, so on. Sige lang. Classes were recorded. The RQ2 pa rin ito. There were so many deadlines, RQ2. Mareklamo ka naman. RQ2. Even if I could chat with them, RQ2 pa rin. Ayan. So, bihira lang yung RQ3. Pero, syempre, kasi unti lang yung nilagyan natin ng code. As you can see, ang dami na natin na code. That would be at least 15 codes. Yun na yung na-cover natin in the span of 3 responses. So, dun pa lang, madami na tayong nakuhang data. Or codes, I mean. Okay, so with that being said, after nyan, syempre, ang next naman natin gagawin ay kailangan natin silang i-categorize. So, ibig sabihin, ang gagawin lang natin next is, after nating makuha yung code, ilagyan kung saan nakalink na questions, is kailangan muna natin silang i-filter para hindi tayo mahirapan. Ano? So, ganun lang gagawin natin for filtering. Punta tayo sa data.
data tab, hanapin ang filter, then may dapat pag pipindutan natin si filter, dun tayo sa naka-highlight dun sa text ng ating or label ng ating data. So dito tayo sa link research questions, then pindutin si filter, ayan dapat may magpapakitang mga arrow down icons. So pipindutin lang natin 'yan, then i-ano lang natin siya, sort natin siya to A to Z. Okay? So, sort natin siya in A to Z, and you can see, naka-filter na po yung ating mga via the research question. So, nauna si research question number 2 at research question 3 ang sumunod. So, as you can see, ayun na siya. Okay. The next thing, after niya, nating i-filter or at least i-sort out from research question number 2 to research question number 3, ang susunod naman nating gagawin ay ika-categorize natin. Okay? Ika-categorize natin per into teams na tinatawag. So, yung mga pare-parehas lang yung thoughts is ika-categorize lang natin sa isang grupo. Ang tawag na natin doon ay teams. Okay? So, pwede tayong gumawa ng panibagong team or pwede ring lagay tayo ng panibagong ano dito. Lagay natin team. Ganyan. Ngayon, sa team na to, titignan natin kung saan dito yung ano niya. So, meron tayong unstable internet dito. So, we can say na ang team natin na pwedeng underrun sa unstable internet ay siguro, wait lang. Siguro, the first thing, para lang kahit papano is hindi na tayo mahirapan sa pagka-categorize into team, is gumamit ulit tayo ng markers. This time, we use color. So, yung magkakaparehas na color, yun yung pare-parehas yung thoughts. Okay? So, yun gagawin natin. Sabihin na natin yellow ang gagamitin natin for this. Yung may similar thought about unstable internet. Okay? I got disconnected in the middle of an exam and it made me panic. Okay. Disconnected in the middle of the exam. Sige, mamaya hintayin lang natin. Baka mayroon pa siyang iba pa. The signal is very weak. O, yun. Unstable internet pa rin yan. Anasan pa ba? I felt shy, many deadlines. I had to wait. Hindi, research question number 3 na ito. Even I could chat with them, there were many deadlines, motivation, smartphone, and ano pa ba? Ito, sige, lagyan na natin to. Categorize as internet pa din siya. Ayan. So, yan. Meron na tayong tatlong magkakaparehas. Another thing, kulay naman niya ay, sabihin na natin, gusto ko orange naman. Smartphone, isang smartphone daw. I had to choose between attending live classes or letting him use. Actually, gawin natin research question number 3 ito. Ayan, then ulitin lang natin. Sort A to Z lang ulit. And then, ayan. Sige. Ano pa ba? Only one smartphone. Ano pa ba yung related sa smartphone dyan? Or at least limited devices? Ano pa ba dyan? I also felt I also choose between attending live. Struggled for ano lang reference. Okay lang na kahit isang code lang yung nahanap nyo sa isang sa ano, parang isa lang yung unique tumbaga. So, okay lang po yun. Pero, mas maganda sana na you categorize them 2 or more yung laman ng bawat teams or laman ng code sa bawat team. So, dito, sige, preliminary ano lang naman siya, grouping for the meantime. So, mamaya mapaprocess nyo pa po ito. I was scared to tell my professors when I missed activities. So, pwedeng sabihin na natin na tao-related, kumbaga. Pwede yon. So, gawin natin siyang, sabihin na natin green. I felt shy. Pwede to, tao-related ulit. It affected my sleep. Pwedeng intrinsic. Sarili ang problema. Sige, gawin natin siyang, sabihin na natin blue. Ito, blue din. Kasi sarili lang ang problema. Classes were recorded and sigurado ka ba? Classes were recorded. Challenges siya. And materials were always available. Pero pwede rin naman. Abundance of So, gawin na lang natin siyang violet. Or, hindi siya. Hindi ganyan.
Violet na fill color. Ayan. There were many deadlines. Classes were recorded, tsaka there were many deadlines. Siguro yan na lang din. I also miss having my classmates around. Shy type thingy babs. Even if I could chat with them, okay. Sige, tao related din naman to eh. Sige, gawin na natin siyang green. For the meantime. Sana yan? Ito, green. Tapos another green ulit. And dito naman, research question number 3 yung inaano natin dito. Okay. I choose between attending live. I had to wait. Attending live. Or letting him use it. Modules through chat, email, or chat. Sige, gawin na natin tong ano, related siya dun sa internet. So, gawin natin siyang yellow. Pero this is for research question number 3 ha. I had to choose between attending live classes. Kaso magkaiba sila ng team to be honest eh. Although magkaparehas sila ng kaunti. Pero kayo bahala kung paano nyo kasi siya i-interpret. So dito siguro sabihin na lang natin, sige blue, ito naman violet. Ayan. So meron na tayong iba't ibang kulay dito. Ngayon ang kailangan nating gawin is hanapan siya ng team base dun sa kulay niya. So yung mga nakakulay yellow dito, we always, dito sa our research question number 2, ang lalagay kong pangalan ng team dyan ay intermittent na internet access or internet connection. Yan ang team. Okay, ayan. Intermittent. Sige, gawin na lang nating layman's term. Poor internet connection. Yan. Ganon din dito, poor internet connection. Ito rin, sa signal is very weak, poor internet connection din. So we only have one smartphone that could be at least limited devices, pwede. Limited devices to be used. Tapos dito, I was scared to tell my professors. Actually, anuhin muna natin to. Ito lang muna, i-hide muna natin siya. Ayan, para lang mas makita natin yung ginagawa ko dito. I was scared to tell my professors when I missed activities. That could be, ano pa ba? Sige. Actually, ito, gawin na natin siyang internet-related. Yung challenge. Internet-related. Copy lang natin. So, kayo na bahala kung paano nyo siya didiskartehan. Device-related. Ayan. I was scared to tell my, ano ba? Teacher-related. Pwede. Or person-related. Pwede. Hindi. Ano ba? Interpersonal. Hindi, interpersonal. Personal. Huwag na natin lagyan ng related yan. Interpersonal, ibig sabihin, yun nga, yung peers, mga teachers, maliban sa sarili. The signal is very weak. Again, internet-related yan. I felt shy typing in the group chat. That is interpersonal, since green is interpersonal. It affected my sleep. That is intrapersonal naman. Sarili, kumbaga. So, ganun din dito. And research question number 2, and again, naka-violet siya. So, I do think this is for, ano bang tawag dito? Ano bang pwede? Classes were recorded and materials were always available.
classes were recorded and materials were always available. Activity related. Ganyan, pwede rin yan. Activity related. Or, sige, sabihin na natin curriculum related. Ganyan. Ganun lang din natin. Copy lang natin siya dito. Ganyan. Dito rin sa green, dahil naka-green naman is intrapersonal or interpersonal. So, paste lang natin yan. Then, dito na tayo sa research question number 3. Ito naman, dahil research question number 3, although naka-blue siya, hindi natin gagayahin dito. Kasi this is another na team, which is research question 3 talks about yung strategies nila. So, anong strategies tong nakakulay blue dito? So, pwede kong lagyan siya as I had to choose between attending live classes or letting him use it. Switching devices. Pwedeng ganyan. Dito naman, I mostly relied on modules sent through email or chat. I mostly relied on modules different variety reliance on different varieties of mode of learning. Ayan. And meron din tayong I had to wait until midnight when the connection became stronger, which is time bound. Hindi time bound. Ano ba pwede? Ano bang strategy yung naghihintay ng madaling araw? Peak. Ano ba pwede? Yung parang, anong tawag dito? Sinasamantala. Taking advantage of non-peak hours for internet access. Ayan, ang galing ko talaga. Ayan, so pwede na yan. I-ano na lang natin. Parang, anong tawag dito? Lagyan lang natin siya ng parang separator sa kung ano yung research question number 3 sa research question number 2. Pero wag na lang din. Kayo na bahala kung paano nyo siya didiskartehan once again. And as you can see, we have already come up with different themes on our research question number 2. As you can see, meron tayong interrelated or internet-related. Meron tayong device-related. I-ano lang natin siya para at least ano siya. Meron tayong interpersonal na challenges. Ilagay na nga lang natin yung challenges again para at least hindi na paulit-ulit. Lagay natin yung challenges for device related. Meron tayong interpersonal challenges. Kung merong interpersonal, may intrapersonal challenges. And of course, ano pa ba? Curriculum related or curriculum related challenges. Ayan. And dito, copy lang naman natin to. So, lagay lang natin dito, research question number 2. I-merge lang natin para at least isahang ano lang sila. Ayan. Lagyan ko lang ng call. Ayan. Then, lagyan natin siya ng parang ano lang. Ayan. Tapos dito rin, i-ano lang natin siya. Lagyan ng column. Then, gawin lang natin RQ3 naman ang sinusunod niya. So, i-ano lang natin. I-bold lang natin yan. Ano to? 16. Then, gawin lang natin green. Ayan. There we go. And so, as you can see, sa research question 2, meron na tayong nabuong 1, 2, 3, 4, 5 na teams. And panigurado, mas dadami pa yan as we process, we get the codes ng the rest na respondents natin. Pero ito kasi is out of 3 respondents pa lang. Para lang mapadali at saka makita nyo yung proseso ng madalian.
So, una muna natin kailangan, this is for ano lang din, para mas maging descriptive tayo sa paggawa ng ating chapter 4. Kailangan nating malaman yung bilang ng codes na meron tayo na naka-angkla sa bawat team na ginawa natin. So, ang gagawin lang natin, gagamitin natin yung count if na tinatawag. Okay? Count if, and then, ano lang natin dito, syempre, hindi, dito sa team, hanggang sa pinakadulo ng RQ2, research question number 2, lagyan lang natin siya ng, anong tawag dito, $sign, para hindi siya pagalaw-galaw. Ayan. And then, lagyan natin ng criteria. Gawin natin siyang internet related. So, ikulong natin sa quotation marks ang salitang internet related. Then, enter. Ayan, nakuha niya na 3 yung meron tayo under dito. So, ano lang natin siya, i-extend siya sa pababa, pero hindi natin makukuha. So, para dyan is, i-edit lang natin yan. So, dito, dahil nakatapat siya sa device related, ilagay natin ay device related. Mind your capitalization, sabi, kasi mali yung ma-count niya kapag hindi nakakapitalize ng tama. Ayan. Tama lang ba ako? Ayan, tama lang naman. At anong nakaano dito? Inconsistent formula daw. Sinungaling. Tama lang ako. Tama ako. Ayan, then change din natin to, interpersonal challenges. Remove lang natin yan, and then enter. Dito naman ay intrapersonal and curriculum related. Ayan. Ito, tag-isa lang naman sila dito eh. 'Di ba? Wala namang ano dito. So, 3 lang din naman dito. Pero ayan. So, ayan, nakuha na natin yung counts. Pwede natin gamitin to sa chapter 4 kapag gagawa kayo ng graph, which is ipakita ko ngayon. Yan, insert lang natin yan. Then, lagay tayo ng under sa 2D, under sa insert tab, hanapin ang charts group, pindutin ang kung ano man yung gusto natin dito. Pero ako, I'm gonna go with column charts. Dito tayo sa saan pa pwedeng mas yung magandang ano. Eto dito tayo. Itong type na to para makita natin. Ayan, oh, you can see doon pa lang naipakita niya na yung ano yung hinahanap natin. Pero i-select natin yung data under sa chart. Pag click na natin yung chart area natin, may magpapakita na 2 tabs, ang chart design at format tab. So, dapat naka-active ang ating chart design tab and hanapin natin sa data group ang select data. And then, select lang natin yung ating data. So, alisin ko lang to. Wait lang. Itabi lang natin siya. Tumabi ka muna, anak. Dito sa select data, once again, arrow. I-ano lang natin yung ating mga descriptors. Ito lang yung gusto ko munang ipakita for the meantime. Sa research question number 2. Yung teams. Then, click OK. Ayan. Lagay ko lang dito yung title, for example, which is Teams for Research Question number 2. Ayan. O, ayan. So, meron na tayong chart na pwede natin gamitin for chapter 4 na magdodraw sa kung ano yung ilan yung codes na meron tayo per research question. Or at least per teams na meron tayo. So, dito sa curriculum related, so makikita natin ang pinakamadaming codes ay yung sa intrapersonal challenges. So, pwede natin gamitin yan for that particular thing. So, we will be utilizing column charts na nakahiga. Vertical, kumbaga. Okay? So, that would be it. Ganun lang po siya kadali. Ngayon, ito, iano na lang natin siya na, okay, ang pinakamataas, so pag-interpret kasi niyan, syempre, titignan natin yung pinakamataas. We will be categorizing them, rarank natin siya from mataas hanggang sa pinakamababa. So, sabihin nyo, okay, sa research question 2, ang pinakamataas yung interpersonal challenges.
No, which is, yun na, ilalagay nyo na dito. Sige, pakitaan ko na nga rin kayo. So, lagay natin dito for example. Gagawa na tayo ng chapter 4. Sabihin natin, chart 1 represents the blah blah blah, represents the column chart, or at least the, paano ba? Visualizes na lang. Sige. Or sige, pwedeng table. Kayo bahala. Table 1. Table 2 shows the frequency of codes. Ayan. Wait lang. Of codes. The frequency of codes per teams in the second research question. Ayan, o, di ba? In which in which the interpersonal challenges team rank garnered the first rank with ilang, ayan, so ilalagay nyo na yung description dito. Ilan yung sa interpersonal challenges? Wait lang, sige. Igitna ko lang siya dito, ha. Ayan. With ilang codes? 4 codes. Lagay lang natin siya. 4 codes. Which is, pwede nyong lagyan din ng percentage base sa dami nila. So, for example, ito, total ko yan. Makikita ko rin naman siya dito, which is nasa sum. 12 lahat ng codes sa research question number 2. Over mo yan sa 4. 4 divided by 12, you will get, ilan yon? 4 divided by 12, that is 3. So, 330, I guess. Wait, hindi ako sure. Lagay lang natin dito. Equals 4 divided by 12. Ayan, enter natin yan. 3.33, or at least, sige, ibig sabihin yan 33.33%. Okay? 4 codes. 4 codes. Ayan. Lagay na lang natin dito sa tabi ng team na yan. So, 33%. Ayan. O, diba? Of the total codes, sabi natin. Number of codes. Tapos, pwede nyo nang ilagay dito. Parang ganyan. Actually, parang ano lang naman to, description. So, kahit hindi naman nakalagay dyan, then sa ibaba, ilalagay nyo yung parang intricacies na napapansin ninyo, what is your observation based on the data. Siyempre, iisa-isahin nyo yan. Okay, sa interpersonal challenges, 4 yung kanyang codes. At yung codes niya ay yung mga ganito. Then, pwede nyo i-present doon yung mga talagang sinabi. Pwede nyo i-cite, kumbaga, like, for example, in intrapersonal codes, nakalagay dyan, challenges, team, there are, like, sabihin natin, there are 4 codes which constitutes 33.33% of the total number of codes in codes. This team, parang ganyan. Syempre, lalagyan nyo na ng description. Kaya nga, kailangan ma-fill outan nyo yung description din. Para at least, hindi siya mahirap yan. No? This team explains the following codes. So, pwede nyong i-tabulate yung mga codes na yon na, ito yung mga codes na yan na nagawa namin. Pwede yon. Kayo na bahala. Explains that the respondents main challenges revolves on how
they how their social life has affected as they have used uh, or hindi used undergo through online learning. So, pwede na tayong mag-cite dito. A respondent even said, tapos lagay natin dito yung sinabi dito. Pwede nating ilagay. So, i-ano lang natin siya. I-unhide lang natin. Wait lang. I-highlight lang natin siya. Unhide. Ayan. So, pwede nating i-highlight yung sa interpersonal na I was, sana yun dito. I felt shy. Ganyan, ganyan. Wait lang. Hindi ko pa copy. Ayaw talaga. Wait lang. Copy lang natin yan. And then paste. PC. Which states that the aforementioned mode of learning undermines the actual activities done when in face-to-face classes. Ayan. Parang ganyan lang din. And pwede din tayo mag-include dito ng citation coming from the related literatures and studies that we have na pwedeng sumuporta sa naging interpretation ninyo. So, as you can see, iba-iba tayo ng interpretation panigurado pagdating sa mock data na to. Walang iisang tunguhin, kumbaga. Maaaring iba yung interpretation mo or paghahanap ng codes, iba rin yung pagka-categorize mo into teams. So, you do what you want to do as long as you can make it making sense. Kumbaga, at least masasagot nyo yung research question number 2 and 3. Yun ang magsisilbing compass ninyo para tama yung ginagawa ninyo. Because this, again, qualitative research is all about subjective thingy. Or, kaya kailangan mo rely sa inyong gut feeling whenever you doing the coding and a team. So, pero, 'di ba, as you can see, napaka deliberate ng process. Pero it's fun if nasanay ka na sa mga ganitong uri ng pagkakataon. We have utilized different methodologies para hindi tayo mahirapan sa pagko-code at pagti-team. And I have also showed you yung charts na pwede natin gamitin na magpo-process sa kung ano yung mas dominant na teams per research questions. And I've also shown you, ayan katulad nito, kung paano siya ite-textualize. So, ayun. And that ends our conclusion, again, sa kung paano gumawa ng codes and paano sila i-categorize into teams. Madaling-madali lang naman siguro yan. Lalo na kaunti lang naman ang ating sample size, hindi po ba? So, I am hoping na matapos na po natin yung ating qualitative results or data. I mean, the analysis of your qualitative data. Kasi bago nyo po makuha yung data ninyo, alam ko transcription ang kailangan nyo munang gawin, which is gagawin ninyong text yung nakuha ninyong data. It's either dahil nga nag-record kayo, ni-record nyo yung data into audio file or video format, and kailangan nyo siyang gawing text. So, itatype nyo yun, yung mga maririnig ninyo, mababasa ninyo. Pero swertihan na lamang kung kayo ay mag-administer ng research instrument na magsusulat lang yung respondents. Pero the reliability kasi ng ganun is napakababa. Kasi baka pwede na lang hindi nyo makuha yung hindi nyo makukuha yung hinahanap ninyong answer kasi baka unti lang yung ilalagay nilang sagot pag ganun ang ating mode of acquiring data. Kasi interview has the highest reliability kasi makokontrol mo. Pero mataas din yung bias count niya, kumbaga. Pero anyway, so that sums up kung paano gawin ang thematic analysis. How can we
categorize our qualitative data into codes, and then group them into teams. Okay, so that ends our the ninth episode of our data analysis na nakatagalog playlist. And I'm hoping na makatulong po ito sa inyong qualitative data analysis. And with that being said, I don't know kung may susunod pa bang video. I don't know. Pero kung meron man, you may comment down below or email me on the description box below. May makikita naman kayong email dyan. So with that being said, sige, kita-kits mga lods, at pagod na po ako. Kanina pa ako nagre-record eh.